Akala ng mga employer tourist visa from the Philippines to United Arab Emirates is napakadali. Walang offload. So 90 days visa pa yung binigay nitong employer sa taong kukuha niya sa Pilipinas para magtrabaho sa kanya. Pero lagapak, offload ang taong kinuha niya. So ngayon, pupuntahan natin ngayon dito sa Terminal 1 ang client natin na pinrocess natin on a legal way, which is agency hire process from Manila to Dubai, United Arab Emirates. At tanungin natin siya kung gaano ba siya kasaya ngayon kasi nga nandito na siya. So, sa pangalawang pagkakataon, hindi na siya na-offload at nakarating na siya dito ng matiwasay. So, halika, puntahan natin siya at tanungin kung satisfied ba siya sa proseso na ating ginawa. So, let's go! Guys, finally, nandito na rin si Miss Jeneline sa United Arab Emirates. So, welcome po sa UAE! Thank you po. So, nakakatuwa kasi si Miss Jeneline is nag-chat sa akin noon. Noon po. So, ang chinat sa akin ni Miss Jeneline is meron na daw siyang tourist visa na 90 days. Binook siya ng amo niya ng ticket papunta dito. Pero ano po yung nangyari? Na-upload po. Na-upload po kayo. Ano po yung mga naging question po sa immigration na upload kayo? Sa tourist visa po. Oo. Hingi ng nung sa sponsor. Oh, ano po yung nangyari? Nung kailangan yung mag-sponsor ng affidavit. Yung wala. Affidavit of support po, no? So ngayon, bakit muna kayo nag-tourist visa? Hindi nyo agad pinrases na employment kasi may employer na kayo. Kasi siguro sa isip ng boss ko, madali yung sa tourist. Tapos dito na ipaprocess lahat Yung employment visa, no? Kadalasan talaga sa mga employer, akala nila pag binigyan ng tourist visa sa Pilipinas, ng ticket, makakarating na dito agad. So, hindi po ganun kadali sa Pilipinas. Ngayon, we're processing the legal way where si ate, bago pa siya sa tourist visa, so, ginawa nga niya yon na offload siya. Pero, nagtanong siya kung paano nga yung magiging proseso ng tourist. Then, naghingi kayo ng advice. But the thing is, pag tourist visa talaga, malaki yung chance na ma-offload natin. So, sinabi niyo po ba sa immigration na meron na kayong employer? Hindi naman nagtanong. Hindi. So, nagpanggap kayo na kunyari magto-tourist visa talaga kayo? Anong dati? Yung una? Sa una? Opo. Wala lang, Tanong lang kung anong gagawin doon. Oo. Kung sino ang sponsor ko. Sabi ko wala, sarili kong gastos. Hindi din sila naniwala. Kaya guys, huwag tayo magsisinungaling sa immigration officer. Mas okay na sabihin talaga natin yung totoo na kung magtatrabaho tayo. Pero ang akin, ahead of time, sabihin nyo na, ahead of time, i-process na natin on a legal way, no? Para hindi na sayang yung ticket, hindi na sayang yung visa, no? Pera, sayang. Oo, pero talaga, gumastos po kayo doon? Hindi. Hindi. So, hindi naman pera nyo na nasayang. Sa amo ko. Pera naman pala na amo mo. Pero sayang pa rin. Kasi Sayang pa din. nung kinonta kami ni ate, so nagpa-process na siya ng legal way. Pero ito ang katanungan ng mga nasa Pilipinas, paano nyo nakita ang trabaho? Nakilala ko na dati yung amo ko ngayon. Oo. Dati na ako natrabaho sa kanya. Dati na kayo nagtrabaho. Saan lugar? Diyan sa sa Marina. Sa Marilina. Pero ibang company yon. Okay. So, yun naman yung nakakatuwa kasi pag talagang nakatrabaho mo na pala, pero hindi naman po kayo katulong, ha? Hindi naman. Ano po ang work niyo? Dun sa company cleaner. Company kasi, guys, ang sabi sa akin ni ate dati, yung background niyo po, nag-DH po kayo sa ibang bansa? Dati. Saang Kuwait lugar? po. Kuwait. Ilang years po kayo sa 2 Kuwait? years. 2 years. Okay. So kasi guys, sa agency hire process, hindi tayo pwede mag-process ng DH. So talaga pong sa Tadbir kasi ang mga domestic helper. Pero tayo, sinasala din natin yung mga companies. Tinitingnan natin, okay, so ganito pala yung magiging nito, skilled lang tayo. So totoong trabaho lang po under the company. Okay, so legit po walang hocus-pocus. Wala naman. Kasi ayaw natin guys, so syempre, anything happens, napakadami na natin pinaprocess na job order ngayon, which is legit lang talaga na may trabaho yung mga tao. So buti kayo pa rin yung kinuha nung employer nyo. Oo. Mabait naman ako. Binigyan kayo ng opportunity, pero cleaner talaga sa office. Ano po ba ang company na yan? Sa Asia Impex. Pero Implex. malaki po ba yung office nila? Hindi naman masyadong kalakihan. Pero okay Sakto naman lang. po. Okay. Pero dati, nung trabaho niyo, sabi niyo katrabaho niyo siya, ano yung trabaho niyo sa kanya dati? Cleaner din. Cleaner talaga kayo niya. Okay. Pero sa office din? Okay. So, yun guys. Pero nakakatuwa na nakarating na kayo dito. Ngayon, kinabahan po ba kayo sa immigration papunta dito? Medyo. Bakit po? Kasi may upload ako eh. Oo.
Tapos natagalan kasi ako doon sa immigration kasi pinapa-cleared pa yung ano ko doon. Offload record. So, nung kinakabahan kayo, pumunta kayo. So, mas kinabahan kayo na second immigration kayo ulit. Kasi yung kiklear Hindi daw. naman, kasi sabi nung first immigration, kompleto naman papel mo. Oo. I-clear mo na lang doon. Wow! So, nakakatawa naman po at nakarating na kayo. So, ngayon, nung paglagpas nyo sa immigration, ano yung naramdaman nyo? Wala, lutang. Lutang. Happy. Bakit? Happy talaga po na. Parang hindi kayo makapaniwala na pupunta na kayo ulit dito. So, nag-Dubai na rin kayo? Dati. Dati. Okay. So, at least, ngayon si ate is hindi na siya problema sa verification na OEC. As long as same company ang pag-workan natin, so, OEC will be the same. OEC. Kasi nandito pa rin siya, sa same company, verified na ang contract sa Pilipinas, pas binerify na rin yan sa Philippine Consulate. At least, hindi na kayo pipila-pila susunod magpapa-verify kasi legal natin ginawaan lahat. So, marirecommend niyo po ba yung company namin sa mga taong gusto mag-Dubai? 101% po. Marirecommend ko po. Mabilis po ba ang process? Sa akin medyo parang 6 weeks ata kasi may mali kasi, tapos pinabalik dito, tapos pinabalik na naman. Ano yung naging mali po? May mali. Sabi nung may mali daw, pinabalik dito yung papel. Oo. Tapos binabalik naman. So at least, kahit naman ano nangyari dun sa papel nyo, nakarating kayo naman. Yun ang importante, nakarating si ate. Satisfied naman po ba kayo sa proseso natin? Yes po, satisfied po. Yeah. So actually, medyo minadali din natin yung proseso nyo kasi si Mr. Khalid lagi hindi na follow up. Nasa na yung tao ko. Talaga naman minamadali na kayo. Pero at least, eto yung pinakamasarap na pakiramdam na nakarating ka na dito. And welcome to Dubai! Thanks God! Thanks God. At sana mas maging okay po kayo dito, ha? Okay Huwag niyong po. papabayaan sarili niyo. Anything happens, sabihin niyo kami. Kasi kami yung nagproseso ng mga documents mo. Part kami ng recruitment agency sa Pilipinas. So, pag may ginawang kasalanan niyo, boss mo, sabihin mo sa amin. Uhugutin ka namin doon. Okay, so thank you so much po sa tiwala. Saan niyo po kami pala nakita? Sa YouTube po. Sa YouTube. So, nanonood na talaga kayo ng mga YouTube natin. Nag-search talaga ako. Yeah, at ngayon si ate yung papanoorin kung dati siyang nanonood, ngayon siya na ang papanoorin kasi siya na ang patunay na totoo tayo at talagang legit. Alam mo ba, na susunod meron pa kami pa Albania kasi may mga recruitment agency from other countries na nag-aano sa atin, na gusto magpa-process sa mga documents and para makarating yung mga tao kung saan saang bansa in the future. So, legal way din natin gagawin yan. Okay? So, thank you po, Miss Jeneline, sa Thank you tiwala. din At po. sana maging okay po ulit kayo dito. At maganda ang taglamig na ngayon. Kasi mukha sa mga night market. Yeah, so gala-gala kayo. Madami kayong bisita. Madami kayo dito mga kaibigan. Naman, 2, 3 ata. May jowa po dito. Wala. Wala? Okay. So sige, pahanap po muna kayo ng jowa. Ay! Thank you po. Bye-bye! Thank you. Bye-bye. Ayun na nga guys. So nakarating na yung client natin dito sa Dubai Airport Terminal 1. At syempre, pinaka nakakatuwa dyan is kahit kinabahan ka basta kompleto documents, walang offload dyan. Especially kung meron ka ng employer at employment visa ang hawak mo na may OEC. Di ba? Nakakakaba pero sure naman tayo 100%. At sa mga taong gusto magpa-process ng legal documentation to consulate in Philippines, POEA, so contact us so we can help you to process all the documents that we will be needing, especially for job order and recruitment agreement kung meron na kayong employer dito sa United Arab Emirates. At kung wala pa kayong employer gusto nyo maganap, you can submit us your CV and then may mga employer na ready, JO na, para naman legal na ang pagpunta nyo dito. Kung hindi na hassle kasi meron ng OEC, may trabaho na, yun nga lang, may placement fee kayo. Okay, so see you guys here in United Arab Emirates. Bye!